Ano-ano ang papel ng executive departments? Welcome back to my channel class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga ahensya ng gobyerno na araw-araw nating naririnig sa balita. Ngunit kadalasan ay hindi natin lubos na nauunawaan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga akronym tulad ng DOH, DepEd, DSWD at DOLE? At paano nila naaapektuhan ang ating pang-araw-araw na buhay? Alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Pichi64. Salamat sa suggestion mo and hello sa mga taga Batangas. Unahin natin ang DOH, Department of Health. Ito ang department na bahala sa kalusugan ng bayan. Kung may sakit ka, sila ang gumagawa ng policies para hindi ka na lalong magkasakit. Sila rin ang nag-aasikaso ng public hospitals at health programs. Next, DepEd, Department of Education. Ito ang humahawak sa basic education, elementary at high school. Kung bakit ka natuto ng ABC at kung bakit ka napuyat sa assignment, sila ang may responsibilidad. Sunod, DILG, Department of the Interior and Local Government. Sila ang boss ng mga LGU, mayors, governors, barangay captains. Kung may away sa barangay, sila ang overall supervisor. Para naman sa depensa ng bansa, meron tayong DND, Department of National Defense. Sila ang nangangasiwa sa military. Speaking of batas, nandyan ang DOJ, Department of Justice. Sila ang nagpo-prosecute ng criminals. Kung may kaso, sila ang nagsasabing, "Objection, Your Honor." Sa pera naman tayo. DOF, Department of Finance. Sila ang nagmamanage ng kita at utang ng bansa. Kung bakit may buwis, sila ang isa sa mga dahilan. At syempre, DBM, Department of Budget and Management. Sila ang nag-a-allocate ng budget. Parang nanay na naghahati ng ulam. Para sa trabaho, nandyan ang DOLE, Department of Labor and Employment. Sila ang nag-aalaga sa workers. Kung may problema ka sa sahod o employer, DOLE, hindi ito inumin. Kung OFW ka naman, hello sa DMW, Department of Migrant Workers. Sila ang dedicated sa kapakanan ng mga Pilipino abroad. Parang guardian angel ng OFWs. Sa negosyo naman, DTIs, Department of Trade and Industry. Sila ang tumutulong sa businesses at consumer protection. Kung may buy one, take one na scam, sila ang hahabol. Pagdating sa agrikultura, DA, Department of Agriculture. Sila ang tumutulong sa farmers at food production. Kung mahalang sibuyas, sila ang isa sa tinatanong. At dahil usapang lupa rin, nandyan ang DAR, Department of Agrarian Reform. Sila ang namamahagi ng lupa sa mga magsasaka at nagpapatupad ng land reform programs. Para sa enerhiya, kilalanin natin ang DOE, Department of Energy. Sila ang nagsisiguro na may sapat at maayos na supply ng kuryente at iba pang energy sources. Kung may brownout, sila ang isa sa tinatawag. Sa modernong panahon, mahalaga ang internet, kaya nandyan ang DICT. Department of Information and Communications Technology. Sila ang nagpapalakas ng internet infrastructure, digital services, at cybersecurity ng bansa. Kung mabagal ang Wi-Fi, sila ang tahimik mong sinisisi habang naglo-load ang video. Balik tayo sa kalikasan. DENR,
Department of Environment and Natural Resources. Sila ang nagbabantay sa forests, minerals, at environment. Kung gusto mong huminga ng fresh air, pasalamatan mo sila. Sa infrastruktura, DPWH, Department of Public Works and Highways. Sila ang gumagawa ng kalsada. Kung bakit may lubak ay ibang usapan na yan. Para sa transportasyon, DOTR, Department of Transportation. Sila ang bahala sa MRT, LRT, airports. Sa turismo, DOT, Department of Tourism. Sila ang nagpo-promote ng Pilipinas. It's more fun in the Philippines at love the Philippines. Sila ang may pakana niyan. Para sa social services, DSWD, Department of Social Welfare and Development. Sila ang tumutulong sa mahihirap at vulnerable sectors. Sa Science and Tech, Department of Science and Technology. Sila ang utak ng bayan. Innovations, Research. Lahat yan kanila. Para sa Foreign Relations, DFA, Department of Foreign Affairs. Sila ang nakikipag-usap sa ibang bansa. Kung may passport ka, sila ang dahilan. Sa pabahay, DHSUD, Department of Human Settlements and Urban Development. Sila ang nag-aasikaso ng housing projects. At huwag nating kalimutan ang DepDev, Department of Economy, Planning and Development. Ito ang bagong pangalan ng NEDA. Sila ang nagpaplano ng long-term economic growth ng bansa. Sa kabuuan, ang mga executive departments ng Pilipinas ay parang organs ng katawan. Bawat isa may malinaw na tungkulin. May para sa kalusugan, edukasyon, seguridad, hustisya, at ekonomiya at pananalapi. May nakatutok sa trabaho, negosyo at kalakalan, agrikultura at lupa, enerhiya at komunikasyon. Kasama rin ang kalikasan, infrastruktura, transportasyon, turismo, social welfare, agham at teknolohiya, ugnayang panlabas, at pabahay. Ako si Professor Ipaliwanag, nagpapaalala, ang gobyerno ay parang group project. Lahat may role, pero sana lahat gumagawa.